Hello, for Kim. Hello. What is your character full of? And what is your character empty of? Both question, one answer. It's just love. And how you give love and how you receive love. So, si Juliana masyado siyang mapagmahal. Sobra niyang binibigay lahat. Wala namang bumabalik sa kanya. So, at the end of the day, kulang ka sa pagmamahal. So, maghahanap siya ng love din. So, nahanap niya yun kay Alex. Wala naman siyang love from parents dahil wala naman na yun. So, kaya niya magbigay ng love sa lola at sa anak. Pero sa asawa, wala naman din siya matatanggap. So, maghahanap na lang siya ng ibang klaseng pagmamahal para mapuno yung puso niya. Kaya niya nagawa yung bagay na nakakasakit sa iba, pero masaya siya. Okay, thank you. Ano ba? Yes, we got that, Kim. Okay, Paolo. Pao, next question is from Alex also. Same question pa. And then different question. Go ahead, Alex. Okay, maririnig na niya. What is the most defining moment of your character and how can you relate to it? One of the defining moments of my character is, I think, when the three of us are together, me, Juliana, and Abby. Because, well, as you all know, I'm also a parent. And malapit talaga sa puso ko lagi lang na pag gumagawa ng mga ganitong eksena dahil nararamdaman ko yung sarili ko bilang tatay talaga. And at the same time, napakagaling ng bata. So, siguro yun yung mga for me, yun yung mga defining moments ng character. And there's so many scenes pa na hindi napapakita na moments with me and Abby. And tuwing naalala ko yun, parang may kirot pa rin sa puso ko pag naalala ko yung mga linya and yung kung paano tumingin sa akin yung bata. Ayun, sana po panood ninyo, ilabas ko sa TV. Okay, thank you. Thank you, Alex. Thank you, Pao. And our last set of questions will come from Albert Abilido. Albert, are you here? Of Chicanes. Ayun, si Albert. Hey, mabuhay. Mabuhay. Congratulations. And for Paolo first, my question is, will you ever justify a panlilinlang? The way I see it, sir, parang ano yan eh. If you look at it in black and white, it's right or wrong. Dalawa naman yan. It's wrong or it's right. In this case, it's always wrong. Lalo na it's a married couple. Pero yung problema nga po dyan, parang ang daming in-betweens kasi. Ang daming nangyayari in between those rights and wrongs. In between you and the person you love. So in some cases it's situational. But boiling it down to its core, it's always wrong. Thank you, Pao. Salamat din po. And last na lang kay Kim. Kim, congratulations. And I'm so happy na nainis yung mga tao sa'yo. I'm super happy talaga. Ayan. And yung question ko sa'yo, Nakakatawa yung I'm super happy na inis yung mga tao sa'yo. I'm super happy. Ayan. Ayan, yung question ko sa'yo, dear, is, now na nakita mo na parang na-witness mo na kinainisan ka and all, ganyan. And sabi mo nga earlier, parang it's a happy music to your ears, yung ganong klaseng feedback, ganyan. So, is this something na gugustuhin mong gawin ulit? Now na talagang tumalon ka na sa isang ganitong klaseng challenge? Bakit hindi? Tayo
tayo naman as actors, kung ano yung role na pwede pa tayo mag-grow, tsaka pwede mo pang gulatin yung mga tao. Willing naman ako gawin kasi pag mas hindi ka komportable, mas doon ka nag-grow. So, I think naikot ko na yung buong rom-com scene. So, siguro pwede pa ako. Meron man, bakit hindi? So game ka na sa mga daring scenes in the future, Kim? Depende sa kung gaano ka-daring muna. Meron pa rin ng konti. No? Albert, okay ka na? Alright, thank you Albert sa inyong mga questions. We're down to the last part of our media conference. Meron akong 5 power questions dito. And then, we want to get your most organic, most authentic, and most truthful answers. Pero isang tao lang ang sasagot ng tanong. Bubunot ako ng pangalan ninyo dito sa bowl. Okay? Let's start. The first question is, among the characters sa Linlang, kanino kayo nakarelate ng gusto base sa mga naranasan nyo sa tunay na buhay? Ang sasagot ay si Direk Jojo. Direk Jojo, sa character sa Linlang, kanino ka nakarelate ng gusto base sa iyong personal experience? Actually, sa karamihan ng mga characters kasi may mga positive and negative eh. Okay. So, merong konti sa lahat ng character na meron. Sa pagiging mahina ni Juliana sa mga bagay na decision sa buhay, may mga times na nagiging mahina rin ako. Parang ganun. Kay Amelia, sa pagmamahal sa pamilya, so, may mga iba't iba. Little bit of everything. Yes, yes. Ganda. Next question is, sa tingin niyo ba napapanahon na magkaroon ng divorce law sa Pilipinas? Ang sasagot ay si Race. Yes. Why? Well, I mean, you've seen it yourself sa Linlang na even if nagkakagulo na naapektuhan na yung bata, just they don't have a choice eh. They've already made that commitment. Now, the thing is, like, when you're a married couple and you have a child to look after, mas pinaprioritize ba yung marriage ninyo or yung well-being ng anak? So, there's a lot of cases na kaya pa namang ipaglaban yung pagmamahal ng dalawang magulang, but there are also some cases na you really have to prioritize the kid. Alright. Okay, next question is, would you be friends with a cheater? Inay Maria. Ikaw nakalagay eh. Would you be friends with a cheater? Alam mo, malalaman mo lang naman yan as you go along, di ba? May kaibigan ka, tapos barkada kayo, siguro. Tapos, doon mo palang malalaman. Di ba? Parang sasabihin mo, have a good night, bye-bye. Kumbaga, you'll cross the bridge when you get there. Yes. Doon na that's what I mean. magkakaalaman. Alright. Next question is, with everything that you've been through in life, would you still try to fall in love again? Kim Chu. Walang daya. Ano daw? Uulitin ko po sa inyo candidate number 4. With everything that you've been through, would you still try to fall in love again? Oo naman. Hindi man sa ngayon muna. Pero hopefully in the next months to come. Pero, Ay, months lang? Months lang? Hindi, years. Bakit ka pa rin naniniwala sa pag-ibig? Kasi ang love naman, marami namang kayang magbigay ng love. And willing naman akong tumanggap. Wow! And basta, kasali sa buhay yun. So, i-embrace natin lahat. And, ay, syempre, nag-follow up ako. Huwag nang follow up. Bawal pala follow up. Anong follow-up? Yun lang yun. Okay, last question. Ang sasagot ay si
Danica, perfect actually yung last question kay Danica. Question ko is, sino ang tunay na kontrabida? So in general? In Linlang. In Linlang? Alam mo, ba't ko ito sinulat? Ba't ko ito tinanong? Kasi ang daming push and pull nung nung mga characters. Mabait, minsan kaaway, minsan kakampi. Hindi ko na maintindihan. Pag magbabase tayo sa major characters, ang totoong kalaban mo ay ang iyong sarili. Wow! Wow! Kasi diba, parang yung mga decision kasi na ginagawa natin, ako naniniwala na bukod sa yung buhay natin ay tinidictate ng fate. Marami ding nangyayari sa buhay natin na nangyayari dahil sa mga desisyon natin. So, pag nakita mo yung sa storytelling of Linlang, yung mga desisyon, kunyari ni Paolo, kahit sabihin na nila na bakit pa siya nagsistay, niloko na siya, pero nagdedesisyon siya bilang mabuting tao at bilang mabuting ama at asawa. So, yun yung namin yun yung argument namin when we were doing the show na parang weak ba si Paolo pag pinaglaban niya ang pamilya niya? Ako personally, hindi. So, parang feeling ko that time, ang pinaka-kontrabida sa buhay ni Victor ay sarili niya. Ganda ng sagot. Talagang perfect na nasa creative manager yung last question na yun. Maraming salamat sa lahat ng ating cast and team ng Linlang. Again, kailan natin mapapanood ito sa... Anong masasabi mo sa videong ito? Tara, pag-usapan natin yan sa comment section. And also subscribe and click the notification bell para maging updated sa mga showbiz happenings.